So ayun guys, magandang gabi sa inyo lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang katanungan ng marami nating kababayan na kung paano ba magsimulang magnegosyo. Andyan naman yung oportunidad eh. Andyan naman yung malawak naman yung kaalaman. Pero hindi sila makapagsimulang magnegosyo. Ano bang meron sa kanila? At bakit hindi sila makapagdesisyon magsimulang magnegosyo? So, i-discuss ko sa inyo guys kung paano ba talaga magsimulang magnegosyo. Bilang ako mismo sa sarili ko, ito yung ikakwento ko. So, ako kasi nagsimula ako na pumasok muna ako sa pangangamuhan, naging empleyado rin ako ng ilang taon. Mga 3 kalahating taon ako naging empleyado sa 2 company. So, nakikita ko kasi sa mga boss ko na lalo yung mga boss ko ng mga Chinese. So, andun kasi yung urgency. Kailangan talaga nilang umasenso dito sa Pilipinas dahil hindi nga sila local, mga Chinese sila. So, kung sakali man kasi na mag-fail sila rito sa bansang Pilipinas, sino ba ang tutulong sa kanila rito? Ano, manlilimos sila? Kung manlilimos sila, mabibigay ba ang Pilipino? Hindi naman natin kapwa Pilipino yung mga yan. So, kailangan siguro talaga natin muna mag-build ng urgency. Kasi pag andyan yung urgency, kailangan mo na, doon ka na siguro makakapag-desisyon. So, sila, tingin ko ganun eh. Isinabuhay ko rin kasi yun eh. Kailangan ko ng urgency. So, ano bang urgency ang binild ko? So, tiningnan ko muna yung mga kababayan natin. Nisip ko, marami sa mga kababayan natin mahirap eh. Etong pagkakataon na to, kung sakali man na makapagsimula ako at yumaman ako, ay nasa akin yung pagkakataon na tumulong sa kanila. So, isang urgency yon. Isa rin kasi akong mahirap, galing din naman kami sa hirap, so danas ko yan. So, nakikita ko rin yung totoong buhay sa labas. So, andun siguro ako nakapulot ng urgency na kailangan ko talagang matuto, kailangan ko talagang simulan. So, bago ko yun ginawa, pinagplanuhan ko muna. Doon sa mga plano ko na yon, habang nagtatrabaho ako, doon nabubuo yung unti-unting kailangan ko ng simulan. So, dahil nandun yung kailangan mo ng simulan, natututo ka. Mas napapadali yung pagkatuto mo kasi hinahatak ka na ng pangangailangan eh. Hinahatak ka na ng urgency na kailangan mo na kagad simulan. So, ang ginawa ko, binilisan ko instead na sa office ako naka-assign, nagpapahinanti ako. Nakakasama ako yun sa mga pick-up namin, nakikilala ko yung mga suppliers. So, parang napapabilis yung pagkakatuto ko. At yung sistema ng negosyo na yon, halos nakakabisado ko na. So, sa isang madaling salita, bago ka magtayo ng negosyo, kailangan mo na yung urgency. So, pag nandyan yung urgency, pag-aaralan mo yung sistema ng negosyo na gusto mong itayo. Kasi napakalaking bagay guys yung alam mo yung negosyo na itatayo mo, alam mo yung sistema ng negosyo na itatayo mo, kasi liliit yung tsansa na mag-fail ka dyan kung alam mo. Kasi advance eh. Bago pa mangyari, na-anticipate mo na dahil alam mo yung sistema niyan, so hindi ka abot doon sa babagsak ka bago mo siya agapan. Naagapan mo na bago pa dumating sa failure. So, napakahalaga na nag-aaral ka muna, pag-aaralan mo muna, paghahandaan mo muna bago mo siya simulan. Okay? So, kung handa ka na, nakapag-aral ka na, nakabisado mo na kahit papano yung sistema, hindi mo kailangan i-perfect kasi wala talagang perfect. So, importante lang naman yan, malawak na yung kaalaman mo dyan sa negosyo na itatayo mo, at ang pangalawa ay simulan mo na. So, nandun ka na sa kailangan mo na talagang magsimula. So, bakit? Dahil ang pangarap guys, kung hindi mo yan sisimulan, ay mananatiling pangarap yan. Kung pangarap mong umasenso, dadaan ka sa negosyo. Wala naman talaga kasing empleyado na yumaman sa pangangamuhan. So, kailangan mo talagang magtayo ng empire mo, ng negosyo mo para makuha mo yung goal mo na pag-asenso.